What's up guys? This is Koro. Welcome to my channel. Nag-share ako ng opinions ko, experiences at iba pa na related sa crypto, NFT or Web3 projects. I'm a part of Marites Gaming Guild and Zen Talpakan Guild, mga community na tumutulong para ma-educate ang mga tao about crypto and investing. Hindi kami mga financial advisors at nandito lang kami para tumulong sa inyo. Mandatory pa din na you do your own diligence. So without further ado, let's dive right in. Yo guys, what's up? Welcome back dito sa ating channel. Koro NFT nga pala, and for today yung pag-uusapan natin is all about play to earn. So ang pangalan ng project na pag-uusapan natin is Ancient Miner. So sa Ancient Miner, under siya kay Binance Smart Chain and nag-start lang siya last Sunday. As you can see, ito yung miner ko, 4, and bago ko pakita kung paano mismo siya laruin is gusto ko muna bigyan kayo ng overview sa kanilang white paper. So syempre guys, kapag nag-review ako ng white paper, gusto kong discuss is yung important lang para sa akin. So umpisahan natin sa kanilang miners. So meron tayong 3 ways to mint miners. Meron tayong DBNB box, MBNB box, and Crystal box. DBNB box meaning is yung deposited na BNB natin. So pag nag-deposit tayo ng BNB sa Ancient Miner, ito yung magagamit natin na pang mint ng DBNB na box. Next naman is yung MBNB or yung Mined BNB natin. So kapag nag-gain tayo ng reward in-game is pwede natin siya pang remint ng box din. Next naman yung kanilang crystals box. So paano nga ba nagkakaroon ng crystals? Nakakuha nito yung mga partnership contributions sa mismong project, no? Kapag tumutulong ka sa mismong project and nakita nila nagkakaroon ng growth dahil sa tulong mo, is bibigyan ka nila ng crystals, and then yung crystals na yun is pwede mong gamitin pang mint ng kanilang miners. So meron tayong iba't ibang rarity gaya ng common, uncommon, rare hanggang extremely rare. So sa akin guys, 4 yung nakuha ko. And then, isa ko doon is ultra rare. So, isa lang yung nakuha kong ultra rare. Next naman is yung super rare na nakuha ko. Next is yung rare and then common. So, wala akong nakuhang uncommon. Wala rin ako nakuhang super rare. And wala rin ako nakuhang legendary, special, mythic, and extremely rare. Pero guys, okay na ako doon kasi 9% chance lang naman yung ultra rare. And nakuha ko ng isang piraso noon out of minting for miners. Next is yung kanilang miners rarity and earnings. So, syempre, interested tayo kung paano ba nag-earn or kung paano yung return of investment dito kay Ancient Miner. So, kapag sinom natin to, makikita nyo na yung common, meron siyang 0.000555. Tapos ang ROI niya is 45 days, revive cost niya is 0.02. So ang earnings niya after 45 days is times 2 ng investment mo. So for example, ang mini price natin is 0.025 BNB. So after 45 days, meron ka lang 0.05 BNB. So times 2 ng investment mo kapag ka-common. So kapag naman uncommon, 109% yung balik sa'yo. Kapag naman syempre mas mataas, katulad ng extra rare, meron siyang times 3 or times 4 ng investment mo na balik. And syempre nag-iiba rin yung ROI days niyan, and syempre yung revive cost niyan is tumataas din kapag tumataas yung rarity. Next naman is yung kanilang item system. So meron itong mga items, and then pwede natin itong equip sa ating mga miners, tapos magigain tayo ng additional production or nag-increase yung namimina natin kada araw. So meron silang example kagaya ng 0.10 up to 1% na dagdag sa kanilang namimina everyday. Pwede tayong mag-add ng 3 item kada miner, and then paano nga ba nakuha tong items nila? So nakuha to by 1% chance para sa mga regular players and 2% chance naman para doon sa mga premium activated players during pagmimina natin sa ating miner. So kanilang premium is i-discuss ko mamaya. So next naman is yung deposit. So para makapaglaro dito or mag-start ka is kailangan mo mag-deposit ng BNB. So bakit nga ba kailangan natin mag-deposit imbes na direct na tayo sa wallet nagmi-mint? So iniwasan nila yung sobrang daming gas fee kada click. So ang gagawin natin is pagka-deposit natin, lahat ng in-game transactions natin is wala ng gas fee. Next naman guys is yung kanilang withdrawal. So ano bang kailangan natin para maka-withdraw dito kay Ancient Miner? So first is kailangan natin yung 0.01 BNB na reward. So kapag wala pang 0.01 BNB yung namamine ng yung mga miners is hindi ka pa makakapag-withdraw. Next is wala naman tong time limit. So whenever you want yung nakalagay dito, and then meron lang tayong babayaran na 1% fee. And then yung fee na yun is mapupunta sa kanilang liquidity. Next is yung managing miners. So sobrang simple lang nito. So every 24 hours pwede tayong mag-mine ng once per day. So hindi tulad sa mga dati nating nalaro na mga click to earn is dito within 24 hours kahit anong oras ka mag-click is pwede ka pa rin mag-mine. And then after matapos ng 24 hours na mining cycle is mag-refresh na agad yung mga miners mo. So meron siyang certain fixed time na nag-reset yung mine ng lahat ng miners. So less hassle to para sa mga players and hindi nila kailangan hintayin yung mismong cooldown ng kanilang miners. Basta guys, tandaan nyo na dapat abot kayo dito sa mining cycle natin everyday. Next is yung nabanggit ko kanina na premium. So para makapag-activate tayo ng premium is kailangan natin magbayad ng around $2.5 na value in BNB. Tapos 10 days naglalast yung kanilang premium. So currently meron tong dalawang benefits. First is yung mining all. So kapag marami kang miners, pwede kang mag-click ng
isa na lang na mine all and then magmamine na lahat yung mismong mga miners mo. Next is yung sa items na nabanggit natin kanina, double chance of obtaining items when activating miners. And lastly, meron silang access to premium events which is coming soon pa lang, kaya binanggit ko na dalawa pa lang yung benefits nito right now. Next is yung kanilang referral system. So unlike sa ibang project na hindi mo kailangan mag-mint ng NFT, basta may referral link ka lang is makakapag-refer ka na. Dito is kailangan mo ng at least 1 NFT para gumana yung mismong referral system nila. Kapag meron kang 1 to 3 NFTs sa iyong account, yung referral or commission mo is 3%. Kapag meron kang 4 to 9 NFTs is 5%. Kapag naman 10 hanggang pataas is meron kang 7%. Next is yung kanilang future development. So nakalista lang naman dito. Meron silang mini games na paparating, marketplace, events, and other projects. So hindi nila tinatago na magkakaroon sila ng other projects soon, pero hindi naman sinasabi na iiwanan nila tong sa Ancient Miner kapag meron na silang bagong project. Next is yung kanilang team. So hindi sila docs, pero alam ko na very experienced yung kanilang team when it comes to crypto and play to earn projects. So next is punta tayo dito sa kanilang mismong main page or sa kanilang mismong game page. So una is itong mining. So nakikita nyo na nandito yung mga miners ko. So apat nga yan. So ito yung I think ito yung common ko. Tapos ito yung rare. Ito ata yung super rare. Tapos ito yung ultra rare ko na nakuha. So as you can see, hindi ko pa na-start yung mga mining nung akin. So meron pa siyang 60 na life kasi kanina lang ako nag-mint. So up to 60 days nag-last yung bawat miners natin. And then ito yung ating mining cycle every day. So nakikita nyo na 11 hours and 39 minutes mag-reset na yung mining cycle natin. And kapag hindi ko na-start yung mining ko tapos nag-reset na yung mismong mining cycle natin is wala tayong reward for today. Pero guys, for example, last minute is na-click ko yung start tapos nag-reset na yung mismong mining cycle natin. Okay lang yon kasi mag-reset din agad yung ating miner tapos pwede na ulit tayo mag-start. So makakadalawang araw agad tayo kapag ganun yung nangyari. So first day ko today and gusto kong pakita sa inyo and then syempre hindi ko pa rin alam kung paano mangyayari dito pagka na-click ko yung start. So bawal ako mag-mining all kasi as you can see yung premium ko is hindi activated. So click natin yung start. So as you can see nagmamine na yung ate and then start din natin to. So start natin silang lahat, no, as you can see. So yan, na-start na natin silang apat and then as you can see ang production ko per day is 0.0025 BNB. So magkano ba yung 0.0025 BNB right now? So ang 0.0025 BNB right now is equivalent to 1.35 US dollars lang. Pero okay lang yun guys kasi up lang naman yung miners ko. And syempre guys, kung ibabangga natin yan sa ating mga nagastos, so for example, ang minting natin is 0.025 BNB. So nakaapat ako nyan guys, so meron akong 0.025. So 0.025 times 4. So 0.1 BNB. So equivalent nyan is 54 US dollars. And ang production natin per day is around 1.35 US dollars. So pag ginumpute natin yan, 54 divided by 1.35. So around 40 days yung ROI ko based dun sa aking mga miners na nakuha. So syempre guys, hindi pa kasama dyan yung ibang tax kaya hindi saktong 40 days yung aking ROI. So pwedeng mas mataas siya, around 42 to 45 days. So medyo accurate naman yung nasa kanilang white paper. And by the way guys, kapag magbabuy kayo ng miners, click nyo lang tong buy miners tapos makikita nyo dito yung mismong ating mga boxes. So makikita nyo na ito yung DBNB, MBNB, and then crystals. So gaya nang na-discuss ko, para sa DBNB, ito yung deposited natin na BNB. Sa MBNB, ito yung na-mine natin na BNB. So for example, meron akong reward and then nakaipon ako ng 0.024 MBNB is pwede ko siyang ipang mint or pwede ko siyang i-withdraw. Next naman is yung crystals which is dedicated para sa kanilang mga partners, promoters, then syempre ibang mga players na tumutulong sa kanila sa pag-grow ng mismong project. So yung marketplace nila is hindi pa open. Gaya nang nakita natin sa white paper is coming soon pa lang to. So if nag-iisip kayo kung medyo maaga pa kay Ancient Miner, I think maaga pa, no? So around mga last Sunday lang to nagsimula and wala pa tong 1 week. And then as you can see, 159 pa lang yung kanilang members and 160 na. So may dadagdag na isa habang nag-video tayo. And then makikita mo dyan na may mga players talaga na nakuha ng mga items. So for example, ito, nakuha niya tong item na to sa pagmamine. Tapos nilagay niya doon sa mismong mga character niya. Kaya nakita mo na meron dyang unbind kasi ito yung naka-equip na. Then syempre itong common is hindi to naka-equip kaya bind pa yung nakalagay dito. So meron siya yung button na sell item. So asahan natin na sa marketplace is pwede rin tayo magbenta soon ng mga items. If interested kayo sumali sa kanilang Telegram, which is okay kasi para mas maging updated kayo sa mga news and events nila, is ililive ko yung ating link sa ating description box. And sa withdrawal process naman nito is around mga 1 week siguro. Papakita ko sa inyo kung paano mag-withdraw dito kay Ancient Miner. And if ever hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe din kayo sa ating Facebook and TikTok kasi from time to time nagpo-post din ako ng updates if ever busy ako and hindi ako nakagawa ng mga video. So I think guys, yun lang muna for Ancient Miner and see you sa ating next video.